Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Pasadahan naman natin na naging bakbakan nila Super Grandmaster Wesley So at Super Grandmaster Ray Robson dito sa Winners Bracket, semifinal round ng ongoing The American Cup 2024. Hindi na po bago ang kanilang bakbakan kasi magka-teammate yan, Team USA sa Olympiad. Paano sila magkakahulihan? Yan ang aalamin natin. Ia-analyze natin lahat ng games nila composed of 2 days matches. Okay? Sino ba ang sumulong sa pinale? Sino naman ang nalaglag sa losers bracket? Game 1, nag-E4 si Wesley, nag-Sicilian si Robson. Bihira na po tumira ang mga ganyang level ng Sicilian sa long game, ha? A6, Najdorf, Kasparov and Fischer, Bishop E3, yan po ang tinatawag na English attack variation pero inistorbo kaagad ni Robson. Dito po kasi, kapag tumira ng E6 or Knight BD7, mag-E-F3 na ang white, then Queen D2, G4, H4. Aatake yan, bobomba sa kingside. Ayaw ni Robson ng ganyan. Nag-Knight G4 siya. Bishop G5, H6. Ayun, tinuloy pa rin ni Wesley yung ganitong linya. Queen D2, Knight C6 at nag-Knight B3 umiwas. Okay po? Sa mga tagapanood natin beginners, hindi po como may hamon, kain tayo ng kain. Pabor yan. Kasi magkakaroon ng mainam na control ang black sa D5 at yung tore ay magkakaroon ng bright future sa B-file. Okay? Makakatulong yan sa kalaban natin. Kaya, Knight B3, nag-B5, H4 para pahinain ang kingside pawn structure, tumapture na capture at nag-Knight GE5, nag-castle at yan po ang lumalabas na novelty, bagong luto ni Wesley sa linyahang ito dahil sa old lines, Knight D5 ang palagi ang ginagawa dito. Okay po? O, tingnan natin itong tirada ni Wesley. Bishop E6, minarkahan kagad ng bad move si Robson. Mukhang nanibago si Robson, bago to at kinapa ng kanyang mata, bad move nga lang ang natumbukan. Dapat daw po ay Rook B8, ayun, para magbi-B4 later on, no? Pang-amba lang sa attacking gagawin sa queenside. Pero, tingnan natin, bakit naging bad move ang Bishop E6? Ay, oo nga, no, matindi. Grabe, ang hirap makita nitong capture na yan, pero yan po ang tumbok na tira din ng computer engine ang ginawa ni Wesley. Bishop takes, Knight takes, King B1. Bakit kaya naging good move ayon? Baka mag-E4, sabay F5 mamaya. Oh, timpla rin, malalaman natin mamaya. No? Rook C8, Knight to D4, nag-Queen A5, Knight D5 at nag-Queen to Queen. Naku, yan ang gusto ni Wesley, yung Queen to Queen battle. Rook C5 at kinapture na ang strong Knight. Capture, Knight takes at nag-Knight E3. Rook B4, atake sa B2, nag-B3, syempre. Bishop F6, pampaalis na sa tore, nag-Rook F4. Bishop E5, Rook H4. At nagpabalik-balik po ang kanilang Game 1 long game. Ayun, at bungad na tablak agad. Okay? Dako tayo ngayon, ano ba ang nangyari sa kanilang rapid game number 2? Black naman dito si Wesley, nag-D4 si Robson, D5, C4, E6, Knight C3 at nag-Bishop E7. Napansin ko lately, paborito ni Wesley ang ganitong Queen's Gambit declined. Kumapture sa D5, Bishop F4, C6. Aba, kung maaalala nyo po, inulit ni Robson yung naging laro nila ni Shankland and Wesley. Diba? Ganyan din ginawa ni Shankland, do? Bishop F5 din, but this time, Knight GE2. Ayun, medyo binago ni Robson. Knight D7, nag-H4. Aba, medyo kakaiba ang linya. H4, pakain sa Bishop. Nag-Knight GF6 lang. O, teka muna mga kamatyas para lubos nating maunawaan ano ang mayroon pag kinapture yan. Punta tayo dito sa analysis. Magku-Queen B3. Okay. Iti-threat ang B7. Ano ngayon? Kung halimbawa, mag-Knight B6, mag-A4. Hindi rin titigilan. Mag-A5 din hanggang sa ma-pressure talaga ang pawn sa B7. Ayun pala atakihin doon, no? Kapag halimbawa, B6, ka-capturing na daw, sacrifice, capture, and Knight takes D5. Nakita nyo po yung lalim, no? Yan, no? May check na, hindi pwedeng hindi ka-capturing yan. Takes, magkakaroon ng double. Bawi din. Tubo pa ang puti sa magiging position kasi exposed na ang Black King. Okay, grabe. Tindi ng H4 na baon-baon dito ni Robson. Kaya pala nag-develop lang si Wesley. Knight G3, Bishop to E6, at nag-Bishop D3. Ayun.
So para naman maagaw ng puti yung diagonal na purpose talaga ng black na abangan yan, hindi pwedeng mag-bishop g6 ang black kasi po kukulungin. Templado tong tirada ni Robson dito. Ayan, oh. Naka-bishop d3 ng malaya. No? At nag-knight b6, queen c2, bishop d6 hamon, nag-knight e2, kinapture na po at yan naman ang novelty sa game na ito dahil sa recorded game pa, may tumira na ng bishop b4 check ayon sa database. O, balik tayo sa novelty capture, queen e7, a4. Ayun, para naman mga ngalikot, a5 naman, inunahan kaagad ni Wesley para hindi makaistorbo. Nag-knight gh5, capture, capture, g6, iwas sa pagkakatret, knight f4, at nag-bishop g4. Hindi naman pwede mag-f3 kasi bitin ang pawn. Nag-king f1. Ayun. Kasi hindi na makapag-castle eh. Yun din ang drawback ng h4 na yan. Kasi kakapturin pag nag-castle, mabibitin, di ba? Isang pawn din yan. Ayun. Kaya nag-king f1 na lang. King f8 din si Wesley. Ayaw din naman niyang isabay ng castling kasi po bobomba ng diretsong h5 yan. Nakakatakot naman yan sa king side. So nag-king f8 din. Rook e1, rook e8, f3, bishop d7, queen b3. Tineret ang knight at nag-queen d8. Bad move po ang binigay kay Wesley. Dapat daw, i-queen b4 na niya. Mas energetic, powerful, and mas forward talaga yung tira na yan. Oo nga, no? Pag kinapture-capture, threat pa ito pag nag-b3 then h5. So, slightly better for white lang kasi may double po ng black. Pero okay lang. Hindi ganun kalala. Kumpara dito sa queen d8, depensa sa knight, queen c3, tineret ang pawn. Laki ng lamang sa evaluation bar. Oh. Knight c8, b4, knight d6, pinakapture talaga ni Wesley pero double pawn din naman. Bishop f5, binamon, kinapture, capture, at nag-king f2 no? Para makover yung lundag ng knight sa g3, king g7. Another bad move ang binigay kay Wesley. Dapat daw po ay queen to d6 lang. Ayun. May nakikita akong simple tactical blow na knight takes e3 tapos makukuha yung knight sa f4. Mga ganon, ano? Okay. Pero, ang ginawa ni Wesley na king g7, nag-e4. Medyo hilaw pa ang e4 maaga. Dapat daw po ay g4 yan pala ang tira. Na kapag umatras knight d6, a6 para ibigay na yan po na yan at mapabagsak ang pawn sa c6. Malaki pa rin talaga ang lamang ng puti. Pero balik tayo sa ginawa, e4, capture, nag-d5 muna, discovered check, queen f6 harang, capture, capture, at nag-rook takes e4, takes, knight d6, another bad move. Ang daming bad move ni Wesley, umuulan. Dapat daw po tira, king e5, ayan, no? Counter attack sa knight, double attack, na mauobliga ang white na capturein, makipagsabayan, takes. Ayan, no. Hindi ganun kalakihan ng evaluation. Baka ma-save pa ni Wesley ito as draw. Kasi mag-rook A8, capture yon, etc. mga kamatyas. Pero balik tayo dito sa knight D6. Binalikan ng atake ang pawn, pero good move, kinapture lang. Capture. Kasi po, baka nasa isip nyo, coach, ba't hindi kinapture, naka-check pa. Magki-king A3. May tempo attack, tapos dediretso ng capture yan. Medyo sobrang dami na ng makakain ng puti. So, kinapture na ang C6, rook C1, good move. Imbis sa depensahan po ang E4, grabe si Robson, kondisyon ng tira. Rook C8, dinipensahan lang, at nag-king E3, ayun na, sinapatan na din ng depensa yung pawn sa E4, king E7, knight to D3, F5, E5, knight E4, and knight to C5. Ayun, nakabawi din naman si Wesley sa pamamagitan ng bad move ni Robson. Dapat daw po ang tira ay push A6 lamang. Okay? Balik tayo sa knight C5 ni Robson. Kinapture, capture, nag-rook A8. Kumounter na talaga sa A5. Nag-king F4. Yun ang mabigat dito. Nasa timing ng puti ang pag-capture sa C6. Mangyari ang tore, nakaabang lang din. Passive ang tore ni Wesley. Rook A7, nag-abang lang din pero yung king ay unti-unting gumagapang. King E6, King H6, yun ang mabigat. Rook F7 at nag-E6. Rook A7, Rook A5 patay. Hindi makagalaw ang tore, sugswang ang tore. King D7, nag-King G5. Naku, papasok sa F6. Hindi naghangad si Robson na capturein yung pawn Dito na lang siya. Binalikan para di makapasok at nag-G3. Wala. Sugswang talaga. Ubos ang tira.
King E7, H5. King F7, King H6. Grabe, tinempohan lang siya eh. Kinapture, nag-King takes, King E6, and King H6. Sugswang ang tawag dito mga kamatyas. King D7, good move. King E6, and King F4. Ayun, no? Ubusan tira eh. Nag-H6 na lang. So, only move. Kasi pag mag-H5, magki-King G5 eh. O, H6, King E3. King D7, King D4. Ay, dito naman pupunta. Naku, pambihira naman talaga. Ang daming lusot. Ayun, no? Grabe talaga. Kaliwat ka na ng atake kasi na mayroon ang puti. O, Rook A8, A7, patay. Resign si Wesley, mga kamatyas. Kasi po, ito na ang gagawin. Magpo-promote na yan, then promote queen. Bibitaw at bibitaw ang rook sa A8 square. Talo ka agad. Halimbawa, King D7, magki-King B6 din. Followed by King B7. So, yung H-pawn ni Wesley, napakatagal pa. Ang layo pa niyan. Nadali po si Wesley sa day 1 match nila. Pero yung day 2 ba? Nakaganti ba? Nakabawi ba si Wesley? Meron silang day 2 match eh. Bago ma-knockout talaga sa papunta sa losers bracket eh. O tingnan natin ang kanilang day 2, game 1. This time naman black si Wesley kasi nung long game, nung day 1 nila, white siya. So na-reverse po yung kulay. Nag D4 si Robson, knight F6 si Wesley, C4, E6, knight C3. Pinasok ang sharp Nimso Indian pero classic lang ang ginawa ni Robson. Kunat lang. Bishop D3, C5 at nag-knight GE2, D5. Kumapture, capture. Ayan, knight takes D5. So, normal line, book line. Bishop A5, nag-castle, knight C6. Bishop C2, ayan. Uuna ang ulo. Nako, delikading pagkaganyan. Bishop C7, ayun, pagtira po ng Bishop C7, naging novelty na. Dahil sa old line, ang mga sinubukan na po dito ay knight CE7. May sumubok na rin ng queen to H4. At mayroon na rin po nag-try ng ayun. So, pangatlong linya yung ginawa ni Wesley. Pero new move na po, no? Nawala na po sa talaan ng aklat. Bishop C7, Queen D3, Queen H4 para i-protect yung H7. Nag-H3, Rook to D8. Ayan, para pressure lang sa isolated pawn. Knight takes D5, Rook takes D5. At nag-Bishop E3 para masapatan ang suporta ng pawn. Nag-Rook D8 bumalik para makaiwas sa mga tempo-tempo attack ng Knight C3 o kaya Knight F4. Nag-Rook AC1. Ayan, medyo malalim itong Rook AC1. Pang-abang lang sa C-file. Bishop D7, Bishop B1, at nag-Bishop D6. Nag-Queen E4, hamon Queen to Queen. Nako, talagang walang tinatanggihan si Wesley. Usually, pag Queen to Queen talaga. Napansin ko po sa style ni Wesley. Talagang grab the Queen to Queen. F5, Bishop F3, at nag-Knight E7. Inoffer ang libreng pawn pero may bawi din naman. Rook B8, makukuha din naman ng pawn sa B2 kung kakainin. Pero nag-Rook FD1, Bishop C6, kinapture, Knight takes, King F1, King F7, D5, at kinapture, Rook takes D5, G6, G4. Talagang nililigalig ni Robson, binabasag na yung structure. At nag-Bishop E7, Rook B5. O diba, iba style ni Robson, no? Napansin nyo? Maatake si Robson ngayon. Rook D7, Knight G3, A6, Rook B6, at nag-Knight to E5, G5. Bishop D8, paalis sa torre. Rook B4, Bishop E7, Rook B6. Ayun, nagpabalik-balik. Inaccept ni Wesley ang tabla, mga kamatyas. Ayun. Game number 4, must win na po si Wesley. Must win na. Hindi na pwedeng tabla. Mana-knockout na siya. Nasa critical game na siya. Tingnan natin ang game number 4. White si Wesley nag-E4. C5 si Robson. Talagang grabe Fighting talaga ngayon si Robson Okay, ito po ay isa sa mga uri ng unusual Sicilian. D5. Aba. Grabe, atakador ngayon si Robson O talagang huli niya ang kiliti ni Wesley kasi magka-teammate kasi sila. Alam niya kiliti siguro, Knight D2 at yan po ang maagang novelty dahil ayon pa sa naitalang record, Knight G5 ang itinira dito. O tingnan natin sa new move ni Wesley. Castle, Rook B1, at nag-B6, Knight E4, Knight C7, Rook E1, Bishop E6 hamon. Takes. Yun lang ang problema, Habang nababawasan, pasimplify ng pasimplify, lalong papilay ng papilay ang mga pang-atake ni Wesley. Nawawala O, Bishop B2, hamon. O, tinanggap uli ni Robson. Genius si Robson, Bawas-bawas lang. Gupit-gupit lang. A5,
Kinapture, queen takes a5, h4. Ayan, para makapag-create ng kahit papaanong komplikasyon. Nag-b4, so hindi maka-h5 kasi kakainin lang ng queen. Nag-knight ed2, queen d5, knight to c4. Nilipat ng knight, rook a d8, queen c1. Ayan, going to h6. Nag-knight ed4. Ayan, walang pakialam si Robson. Bahala ka dyan. Sige, pasok. Kinapture, queen takes d4, at nag-rook e4 para masuportahan din yung pawn. Nag-queen f6. Queen g5. Aba, si Wesley pa naghamon ng queen to queen. Tanggap na tanggap talaga yan. Rook d4. Tinanggap uli ni Wesley. Ano yan, Wesley? Ba't ganon? Knight e3, rook c8. Patay, ano pa kaya ang panghataw dito? Must win situation. Rook c3, na-blunderacious po si Robson. Ayun lang. Okay, dapat daw po tira dito is knight e2 check, then capture the f4 pawn. Okay, so balik tayo. Pero, nag-rook c3, knight d5, brand X ang pinili ni Wesley. Na-miss niya ang tira pong rook takes b4. Na kapag nag-knight takes c2, mag-rook b8 check, king h6, then the knight goes to g4. Yan ang mabigat, going to h6 na po. Threatening matcha sa ilalim. Super decisive advantage. Ngayon ang tanong, ano ngayon ang pangsangga sa paparating po na napakadelikadong matchas pattern na yan, mating net, mag-h5. Kaso pag nagganyan, mag-end pasan capture, king h7, and rook to f8. Totally deads po ang block dito, mga kamatchas. Na-isolate yung Tory at knight. Ang layo sa eksena, bago pa makarating yan, nako, wala na. Malilate, ano? Knight e5, then h7 na, then capture, wala na. Talo kagad ang black. Sayang! Pero balik tayo, ginawa ni Wesley, nag-knight to d5, capture. Naging normalize ang pangyayari, nag-normalize. Check, capture, h6, equal eh. Ayan, para pag chumek, may king h7, yun po ang purpose ng h6. Sayang, no? Sayang na sayang talaga. Ayan, eh. Ayun, grabe. Yun, tagpas. Check. Nag-sacrifice si Wesley para pag kinapture may push. Check. Kinapture. Nag-rook f4. Ayan po ang nangyari, mga kamatchas. So, quality down si Robson, pero still, the evaluation bar equal po. Ayan, wala eh. Kahit quality daw ng block dito, solid yan, mga kamatcha, solid. Kasi paano makukuha or malalapitan ng Tory at King ang pawn? Ang knight gumagawa ng fortress position. Ibig sabihin, hindi makalapit-lapit ang King. Kailangan kasi makuha ni Wesley itong ipon para yung d-pawn niya makaprogress. Pag hindi makukuha yan, tabla. Wala. Walang progress eh. Nakita nyo, di ba kalapit yung King? Fortress ang position eh. Check. Teka muna, ba't hindi gumanon? Pag gumanyan pala, mag-e4 na. Hindi kasi pwedeng ma-exchange tong pawn. Knight versus rook, tabla po yan. Lalo na yung king nasa gitna. Tabla yan. Pinamigay na. Pag kinapture kasi may push. Tama, no? Tabla! Naku po, si Wesley. Nasa pakabilang buhay na sa loser's bracket. Tingnan natin kung makaka-recover siya doon, mga kamatchas. At ito po ang kanilang bracket para makita natin kung sino naman ang magbabakbakan sa patuloy ng winner's bracket. Ayan, Levon Aronian, Fabiano Caruana. Nanalo po si Aronian. Ayun, Wesley So talo kay Robson. Kaya ang expected na maghaharap dito ay Levon Aronian and Ray Robson. Yan po nga abangan natin. Okay? So wala. Laglag si Wesley, mga kamatchas. Abangan natin kung makaka-recover pa siya sa loser's bracket naman. Okay? Maraming salamat po, mga kamatchas, sa inyong matyagang panonood. At nananatili pong nakatutok ang kamatchas dito sa The American Cup at waiting pa rin tayo sa mga strong tournaments sa paparating. Magnus Carlsen, waiting tayo kila Nakamura,
Ayan, at kung kayo po ay mayroong mga gustong ipa-analyze, lapag nyo lang po sa comment section below. Titignan natin kung ito po ay very interesting, papasadahan natin. Okay? Shout out po sa mga chess club na nagpapa-shout out. Ayan, Pangasinan Chess Club. At meron po akong nakitang Pampanga Chess Club. At Cambatong Chess Club. Shout out po. Ayan, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.